Pinalaya sa sariling pamamahay sa araw mismo ng burol ng anak. Habang nagpapakasa sa ang manugang sa perang abuloy, si Rosa ay nakadapa sa putikan. Malas ka, dala mo'y kamatayan, matanda ka. Bulyaw ni Elisa. Ngunit mula sa kalawangin at abandonadong bus, babangon ang isang reyna. Hindi na siya magiging basahan ng sinuman. Hanggang saan aabot ang paniningil ng tadhana? Amoy lupa na nga, pabigat pa. Nakakadiri ang amoy ng matandang yan. Puro amoy pawis at murang sabon. Ano bang silbi niya rito sa bahay ko ngayon at patay na ang asawa ko? Pabapirmahin mo na yan sa kanya para mapalayas ko na. At nang makahinga naman ako, nang maluwag. Nakatayo si Rosa sa likod ng makapal na pintong gawa sa nara. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang mainit na mangkok ng tinolang manok. Buong madaling araw siyang nagbantay sa kalan. Matiyagang pinakuluan ng sabaw dahil dumaing si Eliza na sumasakit ang ulo nito pagkatapos ng libing ng kanyang anak na si Carlo. Nais lamang sana niyang pag-aangin ang loob ng kanyang manugang. Nais niyang iparamdam na kahit wala na ang haligi ng kanilang tahanan ay may karamay pa rin ito. Ngunit ang mga salitang tumagos mula sa siwang ng pinto ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa kanyang dibdib. Ang tanging umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ay ang matalim na tunog ng pagbagsak ng metal na kutsara mula sa kanyang panginginig. Tumama ito sa makintab na sahig na tila sumasabay sa pagkadurog ng kanyang puso. Hindi niya ininda ang tumalsik na mainit na sabaw sa kanyang nanipis na balat. Mas nakapapaso ang sikip sa kanyang lalamunan, ang pait na gumagapang sa kanyang dila na tila nilulunod siya sa sarili niyang laway. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puro kalyo dahil sa dekadena at paglalaba upang makatipid sa kuryente, mga kamay na nag-alaga at nagpalaki sa asawa ni Elisa. Sa paningin pala ng babaeng pinagsilbihan niya ng buong puso, ang mga kalyong ito ay hindi medalya ng sakripisyo, kundi isang nakaririmarim na dumi. Bumukas ng marahasang pinto, bumulaga sa kanya si Elisa. Suot pa rin ang itim na bestida mula sa burol, ngunit ang mga labi ay may bahid na ng matingkad na pulang lipstick. Walang bakas ng pangungulila sa mga mata nito, bagkus ay nanlilisik itong nakatingin sa natapong sabaw sa sahig. Sa likuran ni Elisa ay nakatayo ang isang batang abogado na may hawak na makapal na folder. Nakayuko at tila iniiwasan ang paningin ni Rosa. Ano bang ginagawa mo riyan? Naninilip ka ba? Matinis na bulyaw ni Elisa bago marahas na hinablot ang mga papel mula sa abogado at walang atubiling inihagis iyon sa dibdib ni Rosa. Nagkalat ang mga puting pahina sa paanan ng matanda, pumapatong sa natapong sabaw. Mabuti at nandito ka na. Pirmahan mo yan. Ngayon din. Pumikit ng mariin si Rosa, sinusubukang pigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Huminga siya ng malalim. Pilit tinatatagan ng kanyang nanginginig na boses. Elisa, bahay namin ito ng Papa Arturo mo. Dito kami pinagpawisan, dito namin pinalaki si Carlo. Katatapos lang nating ilibing ang anak ko kaninang hapon. Bakit mo naman ako pinapalaya sa sarili kong tahanan? Isang nakakainsultong nangisi ang gumuhit sa labi ng kanyang manugang. Humalukip-kip ito at tinaasan siya ng kilay. Bahay niyo? Patay na si Papa Arturo. At ngayon, patay na rin ang asawa ko. Ako na ang legal na tagapagmana dahil may anak kami. Kailangan kong ibenta ang bahay na ito para sa negosyo ko. Kung ayaw mong pumirma, sige, ipaglaban mo sa korte. Pero tandaan mo ito, matanda ka. Lumapit si Eliza, bumaba ang boses nito sa isang malagim na bulong na tila ahas na nanuunoklaw. Kapag hindi mo pinirmahan yan, isasama ko si Leo palayo rito. Ililipad ko siya sa ibang bansa at sisiguraduhin kong kahit anino ng apo mo, hindi mo na makikita hanggang sa mamatay ka. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa, si Rosa, ang pangalan ng kanyang 8 taong gulang na apo, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang nagdidilim na mundo. Si Leo, ang huling piraso ng kanyang anak na si Carlo, ang tanging dugong nananalaytay na nagdudugtong sa kanya sa buhay na ito.
Nakita niya ang sarili sa isang sangandaan na walang panalo. Ipaglalaban ba niya ang malamig na semento at mga haligi ng bahay kapalit ng mainit na yakap ng kanyang apo? Dahan-dahang lumuhod si Rosa sa sahig na basa ng sabaw, hindi inaalintana ang pag-aray ng kanyang matatandang tuhod. Nanginginig ang kanyang mga daliring namumutla habang pinupulot ang bolpen na nahulog kasama ng mga papel. Sa bawat guhit ng kanyang pangalan sa ibabaw ng papel, kasabay nito ang pag-agos ng kanyang mga luha na pumatak mismo sa tinta. Pinapalabo ang kanyang pirma. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang kabataan, ang kanyang lakas, at ngayon, maging ang huling bubong na magsisilbing silungan niya sa kanyang katandaan. Agad na hinablot ni Elisa ang papel bago pa man tuluyang mabitawan ni Rosa ang bolpen. Nagbago ang ihip ng hangin na wala ang anumang pagkukunwari sa mukha ng manugang. Tinalikuran nito si Rosa at naglakad patungo sa sala kung saan nakahanda na pala ang dalawang malalaking itim na plastik ng basura. Walang awang sinipa ni Eliza ang mga plastik patungo sa pintuan. Tapos na tayo. Kunin mo yang mga basahan mo at lumayas ka na sa pamamahay ko. Ayaw na kitang makita rito bago pa mag-umaga. Utos ni Elisa. Ang boses ay kasing lamig ng yelong dumadampi sa balat. Wala nang lumabas na salita sa bibig ni Rosa. Paika-ika siyang tumayo. Pinulot ang dalawang itim na plastik na naglalaman ng ilang pirasong lumang damit at mga kumot na binili pa niya noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng paparating na unos. Sa kanyang paghakbang palabas sa tarangkahan, naramdaman niya ang isang mahinang presensya sa kanyang gilid. Ang batang abogado ay nagmamadaling lumabas, kunwari ay nag-aayos ng kanyang kurbata. Ngunit sa isang mabilis na galaw, isiningit nito ang isang maliit at makapal na piraso ng karton sa siwang ng lumang bag na nakasabit sa balikat ni Rosa. Isang mariing tingin ng awa ang ipinukol ng binata bago ito nagmamadaling bumalik sa loob ng bahay. Bumagsak ang unang patak ng ulan. Kasunod ay ang walang awang pagbuhos ng tubig mula sa kalangitan. Naramdaman ni Rosa ang pagkabasa ng kanyang itim na pambuhay, ang panlalamig na mabilis na gumapang sa kanyang mga buto. Sa kalagitnaan ng pag-ulan, bumigay ang nipis ng plastik na kanyang buhat. Nahulog ang ilang mga gamit sa maputik na kalsada. Napasubsob si Rosa sa aspalto upang pulutin ang mga ito. Mula sa tumpok ng mga lumang damit, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na kwadrado na pilit inilalayo ng tubig ulan. Isang lumang litrato nila ni Arturo noong sila ay bata pa. Nakangiti sa harap ng isang kalawangin at pinagluma ang bus. Mabilis niya itong dinampot. Hindi niya pinansin ang ulan na bumabasa sa kanyang buong katawan at ang putik na dumidikit sa kanyang mukha. Maingat niyang itinaas ang laylayan ng kanyang damit. Pinili ang pinakatuyong bahagi sa loob nito at dahan-dahang pinunasan ang mga patak ng tubig na tumabing sa nakangiting mukha ng kanyang asawa. Inakap niya ang litrato ng napakahigpit sa kanyang dibdib. Tila kumukuha ng init mula sa alaalang nakalimbag sa papel. Isang malakas na pagsara ng mabigat na bakal na tarangkahan ang umalingaw-ngaw sa buong kalsada, kasabay ng tunog ng paglak ng mga kandado. Ang tunog na yon ay tumarak sa kanyang kaluluwa. Tanda ng tuluyang pagkaputol ng huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang minahal niya ng buong buhay niya. Ang malakas na dagundong ng kalangitan ay sinabayan ng pag-iyak na kanina pa niya kinikimkim. Nakatayo siya sa gitna ng dilim, mag-isa, basa at walang masisilungan. Tiningnan niya ang dulo ng kalsada na nilalamon ng anino ng gabi. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko upang panatilihing mainit at buo ang pamilyang ito. Bakit ako pa ang naiwan sa labas ng ulan? Hanggang dito na lamang ba ang halaga ng isang ina? Hanggang dito na lamang ba ako? Bawat hakbang ni Rosa ay tila pag-angat ng 2 blok ng semento.
Ang kanyang basang-basang itim na damit ay mahigpit na nakadikit sa kanyang nanlalamig na balat, humihila sa kanya pababa sa bawat paghigop ng putik sa kanyang mga lumang tsinelas. Wala siyang dalang payong. Tanging ang dalawang manipis na plastik ng basura na naglalaman ng kanyang buong pagkatao ang kanyang kayakap. Sa gilid ng highway na walang kahit anong ilaw, kundi ang paminsan-minsang pagdaan ng mga mabilis na sasakyan, patuloy siyang naglakad patungo sa nag-iisang lugar na pumasok sa kanyang isipan, ang lumang junk shop ng kanilang pamilya sa labas ng bayan. Hindi niya alam kung ilang oras siyang naglakad. Ang mga binti niyang pinahina ng edad at pighati ay nanginginig na sa pagod. Nang matanaw niya ang kinakalawang na gate ng junk shop, halos mapasalampak siya sa lupa. Ang lugar na ito ang naging saksi sa unang pagsisimula nila ni Arturo. Ngunit ngayon, ito ay isang libingan ng mga sirang bakal at inabandonang pangarap. Pumasok siya sa loob, umaasa sa kaunting liwanag ng buwan na sumisilip mula sa makapal na ulap. Sa pinakadulo ng masukal na lote, nakatayo ang isang dambuhalang anino. Ito ang lumang pampasaherong bus na siyang unang pinagkakitaan nilang mag-asawa. Rosa ang nakapintura sa gilid nito, bagamat ang mga letra ay halos hindi na mabasa dahil sa kapal ng kalawang at lumang pintura. Ang mga gulong nito ay matagal nang nakabaon sa lupa at ang ilang bintana ay basag na. Nahihirapan siyang umakyat sa marupok na hagdanan ng bus. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang nakasusulasok na amoy. Ang pinaghalong amoy ng lumang basahan na ipong alikabok at amag ay tila sumakal sa kanyang lalamunan. Ang loob ng bus ay madilim na madilim. Sa tulong ng kaunting liwanag mula sa labas, nakita niya ang mga punit-punit na upuan na ang mga espongha ay lumalawit na tila mga bitukang nakalabas. Umupo siya sa silya ng driver, ang pinakabuong bahagi ng sasakyan. Doon niya ibinaba ang kanyang mga dala. Niyakap niya ang kanyang sarili, pinipilit pakalmahin ang panginginig ng kanyang mga balikat. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang mabilis na pagkaskas ng maliliit na kuko sa sahig na gawa sa kahoy. Isang malaking daga ang tumakbo mula sa likuran ng bus, patungo sa ilalim ng mga upuan. Napakislot si Rosa at itinaas ang kanyang mga paa. Ang babaeng dati may malinis at maayos na tahanan ay ngayon ay nakikipag-agawan ng espasyo sa mga peste. Kinabukasan, sumikat ang araw, ngunit hindi nito naitaboy ang lamig sa puso ni Rosa. Maaga pa lamang ay nakarinig na siya ng mga pamilyar na boses mula sa labas ng gate. Sumilip siya mula sa siwang ng maruming bintana. Si Marites, ang dati niyang kapitbahay na kilala sa pagiging tsismosa ng barangay, ay nakatayo sa labas kasama ang dalawa pang babae. Nakaturo ang mga ito sa direksyon ng Tingnan niyo nga naman ang bagsak ng nagmamagaling na yan. Matinis na wika ni Marites, ang boses ay sadyang nilakasan upang siguraduhing maririnig niya. Sabi ko na nga ba, malakas ang kamalasan niyan. Namatay ang asawa, sumunod pa ang anak. Ngayon, pati manugang ay pinalayas siya. Sino ba namang matinong tao ang makakatiis sa ganyang klaseng biyenan? Buti nga sa kanya, diyan siya nababagay sa basurahan. Bawat salita ay tila patak ng asido na pumapaso sa nakabukas na sugat ni Rosa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit alam niyang walang maniniwala. Sa mata ng mundo, siya ay isang inang nagdala ng sumpa sa sarili niyang pamilya. Nakakita niya kung paano inilabas ni Marites ang cellphone nito, itinutok sa bus at kumuha ng litrato bago sila nagtawa ng umalis. Siya na dati iginagalang bilang asawa ng may-ari ng junk shop ay isa na lamang katatawanan ngayon. Lumingon si Rosa sa loob ng bus. Ang mga kamay niyang puno ng nanginginig na ugat ay dahan-dahang dumapo sa manibela. Ang malamig na bakal nito ay tila unti-unting umiinit sa kanyang palad. Ipikit niya ang kanyang mga mata at sinubukan alalahanin ang nakaraan. Dito mismong silyang ito, umuupo si Arturo.
Naalala niya ang malapad na balikat ng kanyang asawa, ang mainit nitong ngiti sa tuwing nagmamanibela, at ang paraan kung paano nito ipinapatong ang malaking kamay sa ibabaw ng kanyang maliliit na kamay kapag sila'y nagpapahinga sa biyahe. Ang alaalang iyon ang tanging yumakap sa kanya sa mga sandaling iyon. Ngunit ang gunita ay biglang nabulabog ng isang kakaibang ingay. Sa tuwing umiihip ang malakas na hangin, mayroong bahagyang paglangit-ngit mula sa itaas na bahagi ng bus, tila may isang mabigat na bagay na pilit kumakawala sa pagitan ng mga kinakalawang na yero ng kisame. Napatingala si Rosa, pinagmasdan ang sirang bahagi ng bubong kung saan pumapasok ang kaunting liwanag. Kasabay ng pag-ihip ng hangin ay ang marahas na pagpintig ng kanyang sikmura. Ang gutom na kanina pa niya binabaliwala ay biglang naningil ng buong bagsik. Halos 2 araw na siyang walang matinong kain. Dali-dali siyang dumukot sa kanyang lumang shoulder bag, umaasang may natitira pa siyang barya mula sa pamamalengke kahapon. Ngunit nang makapa niya ang loob ng kanyang pitaka, isang nakapangingilabot na katotohanan ang bumungad sa kanya. Wala. Wala kahit isang kusing. Kahit ang mga nakatuping 20 pesos na maingat niyang itinatabi para sa pamasahe ay naglaho na. Naalala niya ang pagkakataong iniwan niya ang kanyang bag sa lamesa kahapon bago siya magluto ng sabaw. Walang ibang tao sa bahay kundi si Elisa. Ang kanyang sariling manugang, matapos siyang piliting pumirma sa paglilipat ng ari-arian, ay tahimik din palang ninakaw ang kakarampot na barya na magtatawid sana sa kanyang gutom. Napaupo si Rosa sa sahig na kahoy ng bus. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at namanhid. Ang pagod, lamig, gutom at kawalan ng pag-asa ay sabay-sabay na dumagan sa kanyang dibdib. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Sa huling sandali, bago tuluyang magdilim ang kanyang paligid, naramdaman niya ang walang awang lamig ng sahig na tumagos sa kanyang nanghihinang katawan. Unti-unting nagbalik ang aking diwa mula sa malalim at madilim na kawalan. Ang unang sumalubong sa akin ay ang matalim na kirot sa aking sikmura. Tila may mga kuko na walang awang kumakalmot sa loob ng aking tiyan dahil sa matinding pagkauhaw at gutom. Nanginginig ang aking mga tuhod nang pilitin kong bumangon mula sa maalikabok at basang sahig na kahoy ng bus. Sa labas, patuloy ang malakas na pagbuhos ng ulan. Hinahampas ang mga natitirang salamin ng sasakyan. Wala akong pagpipilian upang madugtungan ang aking hininga. Inilabas ko ang aking mga nanginginig na kamay sa siwang ng basag na bintana. Sinahod ang mga patak ng tubig na dumadaloy mula sa malapad na dahon ng saging sa labas. Ginamit ko ang tubig na yon upang basain ang aking natutuyong lalamunan. Kahit palasang kalawang at lupa ito. Ito ang uri ng pagdurusa na hindi ko inakalang dadanasin ko sa dulo ng aking buhay. Nang medyo magkaroon ng lakas, binalot ko ang aking sarili ng isang manipis at butas-butas na kumot bago sumuong muli sa bagyo. Nilakad ko ang maputik na daan patungo sa kabayanan. Bit-bit ang nag-iisang natitirang yaman na mayroon ako, ang aking singsing sa kasal. Manipis na ito, kupas na ang kulay ginto, ngunit ito ang simbolo ng aming walang hanggang sumpaan ni Arturo. Nang makarating ako sa isang maliit na sanglaan, nanginginig kong inabot ang singsing sa tagasuri sa likod ng makapal na salamin. Tiningnan niya ito nang may pandidiri, tinimbang, bago walang galang na ibinalik sa akin. Masyado raw manipis, walang halaga, at hindi nila tatanggapin. Ang mga salitang iyon ay tila sumampal sa aking buong pagkatao. Walang halaga, parang ako. Bago pa niya tuluyang maitaboy palayo ang singsing, mabilis ko itong hinablot. Ikinuyom ko ito sa aking palad at idiniin sa aking dibdib. Tila pinoprotektahan ang nag-iisang piraso ng aking puso na tumitibok pa. Hindi nila maiintindihan ang halaga ng pag-ibig at sakripisyo na nakapaloob sa kapirasong metal na ito. Bumalik ako sa aking kalawanging palasyo
na basang-basa, talunan, at tuluyan ng naubusan ng pag-asa. Wala na akong pupuntahan at wala na akong kakapitan. Naupo ako sa silya ng driver, ang silyang madalas upuan ng aking asawa nung malakas pa siya. Doon, gumuho ang mga pader na matagal kong itinayo para manatiling matatag. Tahimik akong napaiyak. Walang tunog, ngunit mabigat sa dibdib. Ipinahinga ko ang aking noo sa malamig na manibela. Pilit kinokontrol ang sarili. Bakit mo ako iniwan sa ganitong mundo, Arturo? Bakit hinayaan mong maranasan ko ang ganitong sakit mula sa mga taong pinag-alayan ko ng lahat ng hirap at sakripisyo? Umiikot ang mga tanong sa aking isipan, naghahanap ng kasagutan mula sa alaala ng isang taong matagal nang wala. Gusto ko na ring sumuko, gusto ko na lamang ipikit ang aking mga mata at sumama sa kanya sa kabilang buhay upang matapos na ang lahat ng sakit. Kasabay ng aking paghikbi ay ang paglala ng puot ng bagyo. Ang hangin ay humihiwa sa mga butas ng bus, nagdadala ng nakapangingilabot na panlalamig na tumatagos hanggang sa aking mga buto. Sa gitna ng aking pagtangis at pagtatanong sa kapalaran, isang malakas na paghataw ng kalikasan ang yumanig sa buong sasakyan. Isang dambuhalang sanga ng matandang puno ng mangga ang nabali dahil sa lakas ng hangin at bumagsak ng tuwiran sa mismong bubong ng bus. Nayupi ang yero at nabasag ang lumang kisame na gawa sa manipis na kahoy. Napatunghay ako, ang aking mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Mula sa nabiyak na bahagi ng kisame, nakita ko ang isang tagong espasyo na hindi ko kailanman napansin sa lahat ng taon na ginamit namin ang sasakyang ito. Bago pa man ako makapag-isip kung ano ang naroroon, isang mabigat na bagay na binalot sa makapal at itim na plastik ang nahulog mula sa siwang. Naging mabilis ang pagbagsak nito, tumama ng napakalakas sa aking kanang balikat na naging dahilan upang mawalan ako ng balanse at mapasalampak sa lapag. Napaaray ako habang hawak ang sumasakit kong balikat. Pilit kong inaaninag ang misteryosong bagay na ngayon ay nakalatag sa sahig na kahoy, nababalot ng alikabok at tila ba nagdadala ng isang malaking lihim mula sa nakaraan. Ano ang bagay na ito na sadyang itinago sa pinakaitaas na bahagi ng aming lumang bus? At bakit ngayon pa ito nagpakita sa oras ng aking pinakamatinding kawalan ng pag-asa? Ang aling-awngaw ng mabigat na pagbagsak sa malamig na sahig, tila huminto ang pag-ikot ng mundo habang nakatingin ako sa mahiwagang bagay na bumagsak mula sa kisame. Ang sakit sa aking balikat ay pansamantalang naglaho, napalitan ng isang kakaibang kaba na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Nanginginig ang aking mga kamay nang dahan-dahan kong abutin ang makapal at maalikabok na itim na plastik. Bawat paghawi ko sa mga patong ng balot ay tila pag-ungkat sa isang nakaraan na matagal nang ibinaon sa limot. Sa ilalim ng huling patong ng plastik, tumambad sa akin ang isang lumang kahon na yari sa bakal. Puno ito ng kalawang at may maliit na kandado na matagal nang kinain ng panahon. Kumuha ako ng isang mabigat na bato mula sa labas ng bus at sa kabila ng aking panghihina, pinukpok ko ang kandado ng buong lakas hanggang sa tuluyan itong bumigay. Nang buksan ko ang takip ng kahon, muntik na akong mapatili. Nanlaki ang aking mga mata at napasinghap ako ng malalim. Sa ilalim ng madilim na kalangitan at kumikislap na kidlat, sumilay ang isang liwanag na hindi ko inakalang makikita ko pa sa buong buhay ko. Ang kahon ay puno ng mga gintong barya at makakapal na bungkus ng pera. Pera na sapat upang bilhin ng paulit-ulit ang bahay na ipinagdamot sa akin ni Eliza. Hindi ako makapaniwala. Hinaplos ko ang mga malamig na ginto. Pilit kinukumbinsi ang aking sarili na hindi ito isang panaginip na dulot ng labis na gutom. Paanong nagkaroon ng ganitong kalaking halaga sa loob ng aming sirang bus? Sa ibabaw ng mga kayamanan, napansin ko ang isang nakatuping papel na naninilaw na sa tagal ng panahon. Nanginginig kong kinuha ito. Sa unang sulyap pa lamang sa pamilyar na sulat kamay,
Nagsimulang maglandas ang mainit na luha sa aking mga pisngi. Ang mga letrang nakasulat sa labas ng sobre ay tila isang mahigpit na yakap mula sa kabilang buhay para sa aking Reyna Rosa. Dahan-dahan kong binuksan ang liham. Bawat salita ni Arturo ay tumagos sa aking kaluluwa, pumapawi sa lahat ng sugat at pagod na naipon sa aking dibdib. Mahal kong Rosa, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako sa tabi mo at marahil dumating na ang araw na pinakakinatatakutan ko. Patawad, mahal ko, kung inilihim ko ito sa iyo. Kilala kita. Alam kong ibibigay mo ang lahat para sa ating anak at sa kanyang pamilya. Ngunit nakikita ko ang hindi mo nakikita. Nakita ko ang lamig sa mga mata ni Elisa, ang pagkamakasarili na nagtatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Hindi ko maaaring hayaan na sa pag-alis ko ay maiwan kang walang kalaban-laban. Kaya bago pa man lumala ang aking sakit, palihim kong ibinenta ang aking mga bahagi sa negosyo at inipon ang lahat ng ito. Ipinagpalit ko ito sa ginto at itinago sa nag-iisang lugar na alam kong ikaw lang ang babalik. Ang ating Rosa, ang saksi sa ating mga pangarap. Huwag kang umiyak, mahal ko. Ang perang ito ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa iyo. Gamitin mo ito upang mabuhay ng marangal at malaya. Huwag mong hayaang tapakan ka ng sinuman, kahit pa ng sarili nating kadugo. Ikaw ang aking Reyna, at hanggang sa huling hininga ko, sisiguraduhin kong mananatili kang nakoronahan ng pagmamahal. Mahal na mahal kita, Rosa. Mabuhay ka para sa akin. Ibinaon ko ang aking mukha sa liham, umiiyak ng buong laya. Ang bawat patak ng aking luha ay naghuhugas sa lahat ng pait, galit at kawalan ng pag-asa. Inamoy ko ang papel. Pilit hinahanap ang pamilyar na amoy ng langis at pawis ni Arturo, ang amoy ng kanyang kasipagan at walang hanggang pagmamahal sa akin. Kahit sa kamatayan, siya pa rin ang aking naging sandigan. Siya ang sumagip sa akin mula sa bangin ng kawalan. Tila nagising ang isang natutulog na lakas sa aking katawan. Pinunasan ko ang aking mga luha at tumayo ng tuwid. Hindi na ako ang kaawa-awang matanda na itinaboy sa ulan. Ako ang Reyna ni Arturo at oras na upang angkinin ang trono na inihanda niya para sa akin. Nang iligpit ko ang liham at ang mga kayamanan, may napansin akong isang matigas na folder sa pinakailalim ng kahon. Binuksan ko ito at tumambad sa akin ang isang pamilyar na dokumento, ang orihinal na titulo ng buong junk shop at ng kinalalagyan ng bus na ito. At ang nakapangalan doon ay hindi kay Arturo, hindi rin kay Carlo, kundi tanging sa akin lamang, Rosa M. Villanueva. Kinuyuyom ko ang aking mga palad. Ang aking mga mata ay nagniningning na sa determinasyon. Walang sino man ang makakapagpalaya sa akin ngayon. Walang sino man ang makakapanakit sa akin muli. Mula sa madilim at malamig na bus na ito, sisimulan ko ang pagbuo ng aking bagong kaharian. Ang unang sinag ng araw, pagkatapos ng bagyo, ay dahan-dahang sumilip mula sa siwang ng bubong, tumatama sa mga gintong barya at sa aking nakangiting mukha. Mabilis kong ibinalot muli ang kahon ng ginto sa makapal na plastik at itinago ito sa ilalim ng isa sa mga pinakamatibay na upuan ng bus. Tinabunan ng mga lumang gulong at basahan. Pinagmasdan ko ang paligid, ang bawat kalawang at dumi ay tila hindi na nakapandidiri, kundi naging mga piraso ng isang blankong canvas na handa ko ng pinturahan. Ang malamig na hangin na pumasok mula sa basag na bintana ay hindi na nagdala ng panginginig, kundi isang sariwang simoy ng pag-asa. Sinuot ko ang aking pinakamaayos na damit mula sa plastic bag, isang kupas ngunit malinis na bestidang bulaklakin na paborito ni Arturo. Kumuha ako ng ilang pirasong ginto at ilang bungkos ng pera, sapat upang simulan ang aking plano. Binalot ko ito ng maigi at itinago sa ilalim ng aking damit bago ako lumabas ng junk shop.
Ang maputik na daan na muntik nang maging libingan ko kagabi ay ngayon ay tinatahak ko ng may pambihirang gaan sa bawat hakbang. Ang una kong tinungo ay ang kabayanan, malayo sa mga mapanghusgang mata ni Marites at ng mga dating kapitbahay. Sa isang malaking sanglaan na malayo sa aming lugar, maingat kong ipinalit ang isang pirasong ginto. Ang halagang iniabot sa akin ng kahera ay higit pa sa inaasahan ko. Nanginginig pa ang aking mga kamay nang hawakan ko ang makapal na bungkus ng pera, ngunit ang kaba ay mabilis na napalitan ng isang mainit na pakiramdam ng seguridad. Paglabas ko, dumiretso ako sa isang maliit na karinderya. Ang amoy ng nilagang baka at pritong isda ay tila yumakap sa aking sikmura. Umorder ako ng isang malaking mangkok ng mainit na lugaw na may maraming karne at itlog. Nang ihain ito sa akin, pinagmasdan ko ang umuusok na sabaw. Nakasanayan ko na sa tuwing kakain kami, lagi kong itinatabi ang pinakamalaki at pinakamasarap na parte ng karne para kay Carlo at Arturo at kalaunan ay kay Leo at Elisa. Ang natitira sa akin ay palaging sabaw at buto. Ngunit ngayon, habang nakatitig sa malaking piraso ng laman sa aking mangkok, napangiti ako ng mapait. Kinuha ko ang kutsara at dahan-dahang isinubo ang karne. Ang init at lasa nito ay tila gumising sa bawat natutulog na selula sa aking katawan. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, naramdaman kong nabubusog ako, hindi lamang ang aking tiyan, kundi pati na rin ang aking kaluluwa. Pagkatapos kumain, nagtungo ako sa isang malaking hardware at construction supply. Kinausap ko ang tagapamahala at naghahanap ng isang pinagkakatiwalaang kontratista mula sa kabilang bayan, mga taong hindi ako kilala at hindi makikialam sa aking buhay. Ipinaliwanag ko ng maayos ang aking unang utos. Kailangan kong magpatayo ng isang napakataas na bakod na gawa sa makapal at matibay na yero sa palibot ng buong junk shop na may matibay na gate na bakal. Binayaran ko sila ng buo at nangako silang magsisimula kinabukasan. Habang naglalakad, pabalik sa sakayan ng jeep, nahagip ng aking paningin ang isang pamilyar na bulto sa labas ng isang mamahaling butik. Si Elisa, nakasuot siya ng bagong damit, bitbit ang ilang malalaking paper bag ng mga sikat na brand, at nakangiti habang nakikipag-usap sa isang lalaking hindi ko kilala. Ang lalaki ay nakasuot ng magarang polo at tila mayabang ang bawat galaw. Nakaramdam ako ng kurot sa aking puso nang maisip ko ang perang ginagastos niya, ang perang nanggaling sa abuloy ni Carlo, at marahil ay sa pagsangla ng aming bahay. Ngunit hindi na ako ang dating Rosa na yuyuyuko at iiyak sa sulok. Tiningnan ko siya mula sa malayo, hindi na may galit, kundi may isang malamig na pagkaawa. Ibinaling ko ang aking paningin at itinaas ang aking noo habang nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na kami magkauri. Kinabukasan, maagang dumating ang mga trabahador. Ang tahimik na junk shop ay biglang napuno ng ingay ng mga makinarya at kalansing ng mga bakal. Sa loob ng ilang araw, unti-unting tumaas ang mga makakapal na yero. Itinatago ang aking palasyo mula sa mundo. Mula sa loob, naririnig ko ang mga bulungan ng mga dumaan. Naririnig ko ang boses ni Marites na pilit sumisilip sa mga siwang. Nagtataka kung sinong mayaman ang biglang bumili sa basurahan na iyon. Hindi nila alam na ang taong pinagtatawanan nila noon ay ang mismong nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan nila ngayon. Nang tuluyang maisara ang malaking gate na bakal, naiwan akong mag-isa sa loob ng malawak at napapaligirang espasyo. Pinagmasdan ko ang lumang bus at ang masukal na paligid. Ang ingay mula sa labas ay hindi na makapasok. Tanging ang tunog lamang ng hangin sa mga puno ang aking naririnig. Dito sa loob ng matataas na bakod, ligtas ako. Dito, sisimulan ko ang pagbuo ng aking tunay na paraiso. Ang pagpukpok ng mga martilyo sa kahoy ay tila sumasabay sa pintig ng aking bagong buhay.
6 na buwan na ang lumipas mula nang isara ko ang sarili ko sa mundo sa likod ng matataas na bakod na yero. Ang mga ingay ng martilyo, lagari, at mga makinarya ng mga trabahador na inupahan ko mula sa kabilang probinsya ay matagal nang humupa. Matapos kong bayaran ang kanilang serbisyo ng mas malaki pa sa napagkasunduan kapalit ng kanilang pananahimik, nilisan nila ang lugar. Iniiwan ako sa gitna ng isang napakalaking pagbabago. Nakayapak akong naglakad sa ibabaw ng makinis na bato na dati ay maputik na daan. Sa aking harapan ay nakatayo pa rin si Rosa, ang aming lumang pampasaherong boss. Sa labas, pinili kong panatilihin ang hugis nito. Binahiran lamang ng isang espesyal na pinturang kulay tsokolate na nagmimistulang antigong kahoy upang protektahan ito mula sa kalawang at araw. Ngunit ang tunay na mahika ay naghihintay sa pag-akyat ko sa ginawang hagdan ng kahoy. Pagbukas ko ng pinto, hindi na ang nakasusulasok na amoy ng amag at lumang basahan ang sumalubong sa akin. Isang banayad at nakapapawing pagod na halimuyak ng lavender at sampagwita ang humaplos sa aking mukha. Ang dating madilim at sira-sirang loob ng bus ay ganap na nagbago. Ang mga bulok na upuan ay pinalitan ng makikinis na sahig na yari sa matibay na narra. Ang kisame na binutas ng bagyo ay inayos at nilagyan ng malalaking salamin na tinatawag nilang skylight upang tuwing gabi ay maaari kong pagmasdan ang mga bituin habang nakahiga. Naglakad ako patungo sa dulo ng bus kung saan matatagpuan ang aking silid. Dito, nakalatag ang isang makapal at puting-puting kama. Pinadausdos ko ang aking mga daliri sa napakalambot na kumot na yari sa pinong tela. Wala nang mga daga, wala nang panlalamig na tumatagos sa buto. Sa gilid ng aking kama, sa ibabaw ng isang maliit na cabinet, nakapatong ang litrato namin ni Arturo. Kinuha ko ito at pinunasan ang salamin nito gamit ang aking hinlalaki. Sa bawat gabi bago ako matulog, hindi ko nakakalimutang idampi ang aking mga labi sa kanyang nakangiting mukha. Nagpapasalamat sa panibagong buhay na inialay niya sa akin. Ngunit hindi lamang ang loob ng bus ang naging paraiso. Paglabas ko mula sa kabilang pinto, tumambad sa akin ang isang malawak na hardin na ako mismo ang nagtanim. Ang dating bundok ng mga sirang bakal at basura ay napalitan ng mga hanay ng namumulaklak na rosas, mga malalagong halaman ng kamatis, talong at kalabasa. Mayroong maliliit na landas na gawa sa puting bato na napapaligiran ng mga namumukadkad na sampagwita. Sa gitna ng luntiang paraiso na ito ay isang pasadyang banyong gawa sa makapal na kahoy at malalaking bato na may pinapainit na tubig mula sa isang makabagong makina na ipinasadya ko pa. Hinubad ko ang aking manipis na bata at marahang lumusong sa umuusok na tubig ng banyo. Ang init ay mabilis na yumakap sa aking katawan, tinutunaw ang anumang natitirang tensyon at sakit sa aking mga kalamnan. Kumuha ako ng isang maliit na baso ng tsaa na yari sa sariwang chamomile mula sa aking hardin at humigop ng kaunti. Ipinikit ko ang aking mga mata. Dinadama ang labis na kapayapaan. Wala nang naninigaw, wala nang nagbabanta. Dito, ako ang nasusunod. Dito, ako ay ligtas at malaya. Dito, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa sarili. Sa gitna ng aking pamamahinga, isang kakaibang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa labas ng matataas na bakod na yero, narinig ko ang malalakas na kalampag. Mayroong humahampas sa aking bakal na tarangkahan. Ang tunog ng mga palad na pilit bumubukas sa kandado ay sinabayan ng isang pamilyar at nakadudurog pusong ingay. Isang matinis na iyak ng isang bata ang umalingaw-ngaw sa dilim. Ang hagulgol ay puno ng takot at kalungkutan. Isang tinig na kilalang-kilala lang aking puso. Si Leo. Mabilis akong umahon mula sa tubig at kinuha ang aking makapal na roba. Habang pabilis ng pabilis ang pagtibok ng aking puso, naglakad ako patungo sa gate. Ano ang ginagawa ng aking apo sa labas ng aking paraiso sa ganitong oras ng gabi?
Ang walang patid na pag-iyak ng bata ay tila humihiwa sa malamig na hangin. Mabilis ang aking mga hakbang patungo sa mataas na gate na bakal. Bawat kalampag mula sa labas ay tila pumupukpok sa aking dibdib. Ang iyak ng bata ay humihina at lumalakas. Tila sinusubukang pigilan ng isang tao. Dahan-dahan kong inangat ang maliit na takip ng butas silipan sa gitna ng gate at sumilip sa dilim. Sa kabilang panig, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, hindi ang aking apo ang nakita ko. Isang batang babae, marahil ay mga 6 na taong gulang, ang nakatayo doon, nanginginig at umiiyak. Sa likod niya ay ang kanyang ina, isa sa mga bagong residente sa kalapit na baryo. "Pasensya na po sa abala," sabi ng babae, halatang nahihiya. "Naligaw po kasi ang anak ko. Akala niya po ito ang bahay ng lola niya. Pasensya na po talaga." Gumaan ang aking pakiramdam, ngunit napalitan ito ng awa para sa bata. Binuksan ko ng kaunti ang gate, ngumiti ako sa umiiyak na bata, at inabutan siya ng isang piraso ng matamis na manggang kinuha ko kanina mula sa aking hardin. Tumigil sa pag-iyak ang bata at kinuha ang mangga. Nagpasalamat ang ina at mabilis na silang umalis. Isinara kong muli ang gate, nagbuntong hininga. Hindi pala si Leo. Ngunit ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng isang pamilyar na kirot sa aking puso. Kumusta na kaya ang aking apo? Kinabukasan, habang abala ako sa pagdidilig ng aking mga tanim na kamatis, narinig ko ang pamilyar na matinis na boses ni Marites mula sa labas ng bakod. Hindi niya alam na naririnig ko siya. Nakikipagtsismisan siya sa isang tindera ng isda. "Naku, kumare, alam mo ba? Yung magandang bahay sa kanto na tinitirhan ni Elisa, yung manugang ni Aling Rosa, kinukuha na raw ng bangko. Lubog daw sa utang ang bruha, kung saan-saan na lang daw nanghihiram ng pera ngayon." Napahinto ako sa pagdidilig. Ang balitang yon ay hindi nagdulot sa akin ng kasiyahan, bagkus ay isang matinding pag-aalala. Kung mawawalan ng bahay si Elisa, saan niya dadalhin ang aking apo? Naisip ko si Leo, ang kanyang mga inosenteng mata, ang kanyang mahigpit na yakap. Napuno ng pag-aalala ang aking puso, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Itinatak ko sa aking isipan na ang pagtulong kay Elisa ay nangangahulugan ng pagbabalik sa dati kong buhay, ang buhay ng isang alipin. Kaya't pinagpatuloy ko na lamang ang pagdidilig, pilit winawaglit sa aking isipan ang narinig. Nang hapong iyon, habang namimitas ako ng mga pinakapula at pinakamahinog na kamatis, may kumatok sa aking gate. Hindi ito malakas na kalampag, kundi isang magalang at mahinang katok. Nagtaka ako dahil wala naman akong inaasahang bisita. Nang sumilip ako, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa akin. Siya yung batang abogado na kasama ni Elisa noong araw na pinalayas ako. Nakasuot siya ng formal na barong at may dalang isang leather na briefcase. Nag-aalangan akong buksan ng gate. "Ano po ang kailangan nila?" tanong ko mula sa likod ng bakal. "Magandang hapon po, Ginang Villanueva. Ako po si Attorney David Reyes," magalang niyang sagot. "Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako naparito para kay Ginang Elisa. Nandito po ako para sa inyo." Ipinakita niya ang kanyang ID sa butas silipan. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, binuksan ko ang gate. Pinatuloy ko siya sa isang maliit na mesang gawa sa kawayan sa gitna ng aking hardin. Hindi niya maitago ang pagkamangha sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang paraisong itinayo ko mula sa isang basurahan. Inalok ko siya ng malamig na tubig. "Ginang Villanueva," panimula niya matapos uminom. "Mula pa noong araw na yon, hindi na po ako mapakali. Alam ko po sa aking konsensya na mali ang ginawa sa inyo. Kaya po palihim kong sinubaybayan ang mga kilos ni Ginang Elisa." Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. "Ang mga narinig niyo pong tsismis ay totoo. Nalugi po ang negosyong pinasok niya dahil naloko siya ng kanyang kasosyo.
Nakasangla po ang bahay at anumang oras ay kukunin na ito ng bangko. Ngunit may mas masama pa po akong balita. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang briefcase at inilatag sa ibabaw ng mesa. Ang laman nito ay mga kopya ng mga text message at dokumento. Dahil sa desperasyon, kinontak ni Ginang Elisa ang isang malayong kamag-anak sa probinsya. Kapalit ng malaking halaga, balak niyang ibibigay si Leo sa kanila. Ipaaampon niya ang sarili niyang anak para lamang makabayad ng utang. Bawat salita ni Attorney Reyes ay tila isang matalim na kutsilyong sumasaksak sa aking puso. Ang aking apo, ang aking Leo, ipagbibili na parang isang bagay? Isang apoy ng galit na hindi ko pa naramdaman kailanman ang biglang nag-alab sa aking dibdib. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang pagtitiis ko ay may hangganan. Pwedeng agawin ni Elisa ang aking bahay, ang aking pera, ngunit hinding-hindi niya maaaring isugal ang kinabukasan ng aking apo. Tumingin ako kay Attorney Reyes. Ang aking mga mata ay hindi na nagpapakita ng anumang kahinaan. Ang mga ito ay matatalim na, tila handa ng pumatay. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang paparating na bagyo. Ang mga mata ko'y naging kasintalim ng patalim. Ilang araw matapos ang pag-uusap namin ni Attorney Reyes, nagsimula ng gumuho ang pekeng palasyo ni Elisa. Isang umaga, isang malaking truck ng bangko ang huminto sa tapat ng bahay na dating tahanan ko. Dala-dala ng mga unipormadong lalaki ang mga kautusan mula sa korte. Walang nagawa si Elisa kundi ang manood habang inilalabas ng mga kargador ang kanyang mga mamahaling gamit. Ang malaking TV, ang malambot na sofa, ang ref na puno ng imported na pagkain. Ang pinakamasakit na panoorin para sa kanya ay ang paglalagay ng malaking karatula sa gate. Bank property? No trespassing. Ang bahay na ipinagmalaki niya sa lahat ng kanyang mga kaibigan, ang simbolo ng kanyang pag-angat sa buhay, ay isa na lamang alaala. Sumigaw siya, nagwala, nagbanta, tinawag niyang mga magnanakaw ang mga taga-bangko. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Itinulak lamang siya ng marahan ng mga security guard papalayo sa tarangkahan. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, sa tabi ng kanyang mga maleta, gulong-gulo ang buhok at nanlilisik ang mga mata. Ang lahat ng mga kapitbahay na dati ay humahanga sa kanya ay ngayoy nakatingin ng may halong awa at pangungutya. Si Marites, na dati sip-sip sa kanya, ay walang pakundangang dumura sa kanyang harapan bago tumalikod. Ayan ang napapala ng mga taong mayayabang at walang utang na loob. Dinig kong bulong nito sa kanyang kasama. Sa parehong sandaling iyon, naroon ako sa aking hardin, malayo sa kaguluhan, payapa. Tahimik. Nakaupo ako sa isang duyana, yari sa matibay na ratan na isinabit ko sa pagitan ng 2 puno ng mangga. Sa aking kandungan ay isang mangkok ng sariwang prutas, papaya, saging at pinya na galing mismo sa aking mga tanim. Nakikinig ako sa isang lumang plaka ni Frank Sinatra, ang paboritong mga awit ni Arturo. Habang sinusubok ko ang matamis na papaya, dinadama ko ang malamig na simoy ng hangin. Ito ang tunay na kayamanan. Hindi ang mga material na bagay na madaling mawala, kundi ang kapayapaan ng loob na walang sino mang makapag-aalis sa'yo. Sa kabilang dako, sa impyerno ng kanyang sariling pagkakamali, desperadong tinatawagan ni Elisa ang lalaking kasama niya sa butik noon. Ang lalaking nangako sa kanya ng kayamanan, ang lalaking umubos ng lahat ng kanyang pera. Ngunit ang bawat tawag niya ay sinasagot lamang ng isang malamig na boses mula sa operator. The number you have dialed does not exist. Doon niya napagtanto ang lahat. Niloko siya. Pinagsamantalahan. Iniwan. Wala na siyang mapuntahan. Wala na siyang pera. Ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang pagod na anak, si Leo, na kanina pa umiiyak sa gutom sa kanyang tabi. Sinubukan niyang maglakad-lakad,
Umaasang may kaibigan na mahahabagan, ngunit lahat sila ay biglang naging abala o hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang mundo ay tila sabay-sabay na tumalikod sa kanya. Napatingin siya kay Leo. Ang bata, sa kabila ng pagmamaltrato ng ina, ay kumuha ng isang panyo mula sa kanyang bulsa at pilit na pinupunasan ng pawis sa noo ni Elisa. "Mami, okay ka lang?" Inosenteng tanong ng bata. Isang sampal ng katotohanan ang gumising kay Eliza. Ang anak na balak niyang ipamigay ay ang nag-iisang nilalang na nagmamalasakit pa sa kanya. Ngunit ang pagmamahal na yon ay hindi sapat upang pawiin ang kanyang desperasyon. Bigla, may isang lugar na pumasok sa kanyang isipan. Ang lumang junk shop, ang basurahan kung saan niya itinapon ang kanyang biyenan. Sa kanyang baluktot na pag-iisip, umusbong ang isang masamang plano. Siguradong patay na ang matandang yun doon sa gutom. Makikitira muna tayo doon. Atin naman ang lupang yon. Buong pagod niyang hinila ang kanilang mga gamit. Pinilit niyang maglakad si Leo, na kanina pa nagrereklamo sa pagod at init ng araw. Tinahak nila ang mahabang kalsada patungo sa labas ng bayan, patungo sa lugar na akala niya ay magiging kanyang kanlungan, ngunit sa katotohanan ay magiging entablado ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Ang bawat hakbang niya sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw ay tila paglalakbay patungo sa kanyang sariling karma. Pagod na pagod at basang-basa ng pawis, halos kaladkarin ni Elisa ang kanyang sarili at ang kanyang anak sa huling bahagi ng daan patungo sa junk shop. Ang kanyang mamahaling sapatos na dati buong pagmamalaki niyang isinusuot ay puno na ng putik at alikabok. Bawat hakbang ay tila isang parusa, ngunit ang galit sa kanyang puso ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Habang naglalakad, bumabalik sa kanyang alaala ang araw na itinaboy niya ako. Malinaw pa sa kanyang isipan ang aking mukha na basang-basa ng luha, ang aking pagmamakaawa na binaliwala niya lamang. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Matanda na yon at sakitin. Siguradong hindi yon nagtagal sa lugar na yon. Kapag nakita ko ang bangkay niya doon, itatapon ko na lang sa ilog para walang ebidensya. Bulong niya sa sarili. Walang kamalay-malay na si Leo ay nakarinig sa kanyang mga salita. Ngunit nang marating nila ang lugar, natigilan si Eliza, ang kanyang inaasahang makitang kinakalawang na gate at masukal na bakuran ay wala na. Sa halip, isang matayog at eleganteng pader na napapalibutan ng malalagong halaman ng bougainvillea na may iba't ibang kulay ang bumungad sa kanila. Ang gate ay hindi nagawa sa sirang yero, kundi sa matibay at makintab na kahoy ng nara na may mga disenyong bakal. Ang buong lugar ay tila isang pribadong resort, hindi isang basurahan. Hindi ito yun. Bulong ni Elisa. Pilit kinukumbinsi ang sarili. Nagkamali yata tayo ng daan. Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ito ang tamang lugar. Ito ang lupang minana ng kanyang asawa. Nagtanong siya sa isang lalaking nagdaraan na may dalang mga paninda. "Manong, saan na po yung dating junk shop dito?" Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. "Ay, yan na po yun, ma'am. Matagal na pong naipabakod." Ang sabi-sabi, isang mayamang byuda raw po ang bumili at ginawang pahingahan. Napakaganda raw po sa loob. Hindi makapaniwala si Elisa. Sino ang mayamang byuda? Paanong may nakabili ng lupa na pag-aari ng pamilya nila? Ang kanyang pagkalito ay mabilis na napalitan ng isang nagngangalit na galit. Sumugod siya sa gate at kinalampag ito ng buong lakas. Ang kanyang mga kuko ay sumasabit sa makinis na kahoy. "Hoy! Palabasin niyo ako! Buksan niyo tong pinto!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nagiging matinis sa sobrang galit. "Magnanakaw! Lupa ng pamilya ko to! Akin to!" Habang nagwawala ang kanyang ina, si Leo naman ay napagod na at sumandal sa malamig na kahoy ng gate.
Sa kabila ng pagod at gutom, isang pamilyar na amoy ang kanyang nalanghap mula sa siwang sa ilalim ng gate. Ang amoy ng mainit na tinolang manok. Ang amoy ng luto ng kanyang lola. "Mommy," mahinang sabi ng bata. "Ang bango dito. Amoy luto ni Lola Rosa." Ang mga salita ng kanyang anak ay lalong nagsindi sa galit ni Eliza. "Tumahimik ka, Leo. Patay na ang lola mo. At kung hindi man, siguradong palaboy-laboy na lang yon sa kalye." Patuloy siya sa pagwawala, sa pagsigaw, at sa pagmumura. Ang kanyang magandang mukha ay nabahiran na ng kabaliwan. Sa gitna ng kanyang pag-iingay, isang mahinang tunog mula sa loob ang nagpatigil sa kanya. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng seradura, ang tunog ng mabigat na bakal na trangka na inaalis. Narinig niya ang mga mababagal na yabag na papalapit mula sa kabilang panig. Dahan-dahan, bumukas ang makapal na gate na kahoy. Natigilan si Eliza. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Handa sanang magbitiw ng isa pang mura, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, at ang dala niyang shoulder bag na puno ng mga pinaglumaang gamit ay biglang bumagsak sa lupa nang may malakas na kalabog. Ang sikat ng araw sa katanghalian ay tila tumutok sa taong nakatayo sa kanyang harapan, na nagmistulang isang aparisyon mula sa isang panaginip o isang bangungot. Ang nakabibinging katahimikan ang tanging maririnig. Nakatayo ako sa bukana ng aking paraiso. Ang sikat ng araw ay tumatama sa aking likuran. Nililikha ang isang anino na tila bumabalot sa buong katauhan ni Eliza. Hindi ko siya tiningnan ng may galit o paghihiganti. Tiningnan ko lamang siya na tila isang dayuhan na naligaw sa aking lupain. Ang aking buhok na dati laging magulo ay ngayon ay maayos na nakapusod, naglalantad sa ilang piraso ng puting buhok na hindi ko na tinatago. Nakasuot ako ng isang simpleng bestidang yari sa linen na kulay krema, isang kasuotang malayo sa mga lumang duster na dati kong suot. Ang aking balat ay hindi natuyot at kulubot dahil sa paglalabada, bagkus ay makinis at namumula-mula dahil sa masustansyang pagkain at payapang pamumuhay. Tulala si Eliza. Ang kanyang bibig ay paulit-ulit na bumubuka at sumasara na parang isang isdang iniahon mula sa tubig. Ngunit walang boses na lumalabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, takot at higit sa lahat, hindi makapaniwalang pagkamuhi. Ang babaeng itinapon niya sa basurahan, ang matandang inakala niyang mamamatay na sa gutom, ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Mas malusog, mas malakas, at mas may dignidad kaysa dati. Ang buong sitwasyon ay isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. Tila ang mundo ay baliktad na ngayon. Siya ang dugyot, siya ang mukhang pulubi, habang ako ang reyna sa aking sariling kaharian. Ikaw, sa wakas ay nauutal niyang nasabi, anong ginawa mo? Ninakaw mo ang pera ko, pera ng asawa ko. Ginamit mo yon para itayo to, di ba? Magnanakaw. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Isang nangiting hindi mapanukso, kundi isang nangiting puno ng awa. Pera mo? Eliza, baka nakakalimutan mo. Sa mata ng batas at ng Diyos, ako ang legal na asawa ni Arturo. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay sa akin. Sa gitna ng aming pagtatalo, nakita ko si Leo na nagtatago sa likod ng kanyang ina. Ang bata ay payat na payat. Ang kanyang mga pisngi ay humpak at ang kanyang mga damit ay marumi. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang pananabik at pag-asa. Hindi ko na pinansin si Eliza. Itinuon ko ang aking buong atensyon sa aking apo. "Leo, apo," malambing kong tawag. "Halika rito sa lola." Nag-atubili ang bata, tinitingnan ang nanlilisik na mata ng kanyang ina. Ngunit ang pagod at gutom ay mas matindi kaysa sa takot. Dahan-dahan siyang humakbang palayo kay Eliza at tumakbo papalapit sa akin. Agad siyang yumakap sa aking mga binti
Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Lola, hagulgol niya. Gutom na po ako, Lola. Napapikit ako sa kirot. Lumuhod ako upang magpantay kami ng aking apo. Hinaplos ko ang kanyang magulong buhok at pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang aking mga daliri. Ang init ng katawan ng bata, ang pamilyar na amoy niya, ito ang tanging bagay na hinahanap-hanap ko sa loob ng 6 na buwan. Huwag kang mag-alala, apo. Nandito na si Lola. Hindi ka na magugutom. Bulong ko sa kanya. Kumuha ako ng isang malinis na panyong seda mula sa aking bulsa, isang bagay na hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako. Maingat kong pinunasan ang mga dumi sa kanyang pisngi. Sa buong pagkakataong yon, tila ba si Eliza ay isang hangin na hindi ko nakikita at nararamdaman. Ang eksenang iyon, ang aking pag-aaruga sa bata habang tuluyan siyang binabaliwala, ang tuluyang sumira sa natitirang katinoan ni Eliza. Nakita niya na kahit ang huling baraha na hawak niya, ang kanyang sariling anak, ay mas pinipili pa ang lola na itinuring niyang basura. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Mula sa kanyang bulsa, mabilis niyang inilabas ang isang maliit at makalawang na kutsilyo na karaniwang gamit sa pagbabalat ng prutas. Kumislap ang talim nito sa ilalim ng sikat ng araw at ang kanyang mga mata ay namula, tila nawalan ng kontrol. Kung hindi ka sa akin, hindi ka rin mapupunta sa kanya, sigaw niya. Mabilis niyang hinila si Leo palapit, hawak ng mahigpit ang braso ng umiiyak na bata, habang itinaas ang patalim sa isang mapanganib na paraan. Kung hindi mo kami papapasukin at bibigyan ng pera, gagawa ako ng isang desperadong hakbang dito mismo sa harapan mo at idadamay ko ang batang ito. Ang iyak ni Leo ay naging isang matinding sigaw ng takot. Ngunit sa halip na mataranta, isang kakaibang kapanatagan ang bumalot sa akin. Tinitigan ko si Eliza. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding emosyon, ngunit hindi ako kumrap. Hindi na ako ang dating Rosa na natitinag sa kanyang mga banta. Matagal ko nang inihanda ang sarili ko para sa sandaling ito. Eliza, mahinahon kong sabi. Ang aking boses ay matatag at walang bahid ng takot. Bitawan mo ang apo ko. Hindi, papasukin mo kami. Bigyan mo ako ng pera. Sigaw niya, lalong hinihigpitan ng hawak sa nanginginig na braso ni Leo. Hindi ako sumagot. Sa halip marahan akong tumango sa isang direksyon. Mula sa likod ng isang malaking halamanan, lumabas ang isang matipunong lalaki na nakasuot ng uniforme ng security guard. Ito si Mang Cardo, isang retiradong pulis na palihim kong inupahan upang magbantay sa aking lugar. Sa kanyang likuran, kaswal na lumabas si Attorney David Reyes, hawak ang kanyang cellphone na nakatutok kay Eliza. Malinaw na kinukuhanan ng video ang buong pangyayari. Natigilan si Eliza, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Napagtanto niya na nahulog siya sa isang patibong. Hindi ito isang simpleng paghaharap. Isa itong planadong operasyon. Ang kanyang pagbabanta, ang kanyang paggamit ng kutsilyo, ang kanyang pananakit sa bata. Lahat ay dokumentado na. Wala na siyang lusot. Ang tapang na kanina'y nag-aalab ay biglang naglaho na parang isang bulang pinutok. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsilyo. Binitiwan niya si Leo. Ang sandatang hawak niya ay nahulog sa maputik na lupa nang walang tunog. At pagkatapos, sa isang iglap, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa putikan sa harap ng aking mga paa. Ang babaeng dati buong pagmamalaking tumatapak sa makintab na sahig ay ngayon ay nakalublob sa putik. Ang kanyang mamahaling damit ay nabahira ng dumi. Nawala ang lahat ng kanyang yabang. Nawala ang lahat ng kanyang galit. Ang natira na lamang ay isang kaawa-awang babae na nawalan ng lahat. Ina, umiiyak niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin niyo po ako, Ina. Nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako.
Hinawakan niya ang laylayan ng aking bestida. Ang kanyang mga kamay na puno ng putik ay dumungis sa malinis na tela. Parang awa niyo na. Bigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon. Tulungan niyo po ako. Wala na po akong ibang mapupuntahan. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay mula sa aking damit. Tinitigan ko siya. Hindi na may galit, kundi may isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Hinayaan kong manahimik ang paligid. Hinayaan kong namnamin niya ang bigat ng kanyang sariling kahihiyan. Pagkatapos, nagsalita ako. Ang aking boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang matulis na yelo na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Sabi mo noon, malas ako. Panimula ko, inuulit ang eksaktong mga salitang binitawan niya, 6 na buwan na ang nakalipas. Sabi mo, dala ko'y kamatayan, kaya huwag kang didikit sa akin, Elisa. Baka mahawa ka pa sa kamalasan ko. Isang malakas na hagulgol ang kumawala mula sa kanya. Iyon ang tunog ng isang taong tuluyan ng nasira. Mayroon akong isang kondisyon. Pagpapatuloy ko, tinawag ko si Leo na agad namang tumakbo at yumakap sa akin. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Maari kang umalis ng payapa. Hindi kita ipakukulong. Ngunit kapalit nito, iiwan mo sa akin si Leo. Ako na ang mag-aaruga sa kanya. Ako ang magpapalaki at magpapaaral sa kanya. Ibibigay ko sa kanya ang lahat ng bagay na ipinagkait mo. At ikaw, lalayo ka. At hindi na magpapakita sa amin kailanman. Inabutan ni Attorney Reyes si Eliza ng isang dokumento at isang ballpen. Ito ay isang kasunduan na nagsasaad na voluntaryo niyang ipinapaubaya sa akin ang kustodya ng kanyang anak. Tumingin si Eliza sa dokumento, pagkatapos ay sa kanyang umiiyak na anak na masayang kumakain na ng isang mainit na sopas sa loob ng aking bakuran, inaalagaan ng aking kasambahay. Nakita niya ang pagkakaiba ng buhay na kaya niyang ibigay at ng buhay na naghihintay para kay Leo sa aking piling. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang ballpen. Pumirma siya, walang pag-aalinlangan. Nang matapos siya, tumayo ako at pumasok sa loob. Pagbalik ko, may dala akong isang puting sobre. Iniabot ko ito sa kanya. May kaunting pera dyan. Sapat para sa pamasahe mo pabalik sa probinsya ninyo at para makakain ka sa loob ng ilang araw. Ito ang huling patak ng aking awa. Isang tulong hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa obligasyon ng isang ina sa isang taong minsan niyang itinuring na anak. Kinuha niya ang sobre, hindi makatingin sa aking mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo, tumalikod, at nagsimulang maglakad palayo. Dala-dala ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Kasabay ng kanyang paghakbang ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa huling pagkakataon, lumingon siya. Nakita niya ang marahan kong pagsasara sa malaking gate na kahoy, tuluyan ng isinasara ang kabanata ng aming buhay. Ang tunog ng paglak ng trangka ay ang huling tunog na kanyang narinig bago siya nilamon ng dilim at ng walang katapusang ulan. Nang tuluyan ng maglaho ang anino ni Eliza sa gitna ng malakas na ulan, dahan-dahan akong tumalikod mula sa gate. Ang tunog ng mabigat na trangka na aking isinara ay hindi lamang nagsilbing harang sa labas ng mundo, kundi isang simbolikong pagsasara sa pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Paglingon ko, ang aking paraiso ay payapa pa rin. Ang ulan sa labas ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi at sakit na idinulot ng nakaraan. Sa loob, si Leo ay nakaupo na sa isang maliit na silya sa aking kusina, buong ganang kumakain ng mainit na tinolang manok. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat subo. Matapos ang ilang buwan ng pagkagutom at takot, sa wakas ay nakaramdam siyang muli ng init at seguridad. Nang matapos siyang kumain, dinala ko siya sa banyo na may mainit na tubig. Pinaliguan ko siya, inalisan ng mga dumi at alikabok, at binihisan ng malinis at mabangong damit na matagal ko nang inihanda para sa kanya. Habang sinusuklay ko ang kanyang buhok,
Dahan-dahan siyang nakatulog sa aking kandungan. Ang kanyang paghinga ay malalim at panatag. Binuhat ko siya at inihiga sa malambot na kama na dapat sana ay para sa mga bisita. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang aking tahanan ay naging isang tunay na tahanan. Nagtimpla ako ng isang tasang tsa at naupo sa paborito kong upuan sa tabi ng bintana ng bus. Pinagmasdan ko ang pagtila ng ulan, ang paglabas ng mga bituin sa malinis na kalangitan. Binuksan ko ang isang maliit na baul sa ilalim ng aking upuan at kinuha mula roon ang liham ni Arturo. Binasa ko itong muli, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang luha ng pighati. Ang mga luhang pumatak sa aking pisngi ay mga luha ng pasasalamat at tagumpay. Nagtagumpay tayo, mahal ko. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang litrato. Ligtas na ang ating apo. Natupad ko na ang huling habilin mo. Nakatayo pa rin ang iyong reyna. Kinabukasan isang bagong umaga ang sumalubong sa akin. Ginising ako ng masasayang hiyaw ni Leo na nagtatakbo sa hardin, hinahabol ang mga paru-paro. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musikang narinig ko. Lumabas ako, dala-dala ang isang maliit na pala at ilang supot ng buto ng mirasol. Magkasama naming binungkal ang isang bagong bahagi ng hardin. Itinuro ko sa kanya kung paano ilagay ang mga buto sa lupa, kung paano ito diligan, at kung paano ito alagaan ng may pagmamahal. Habang abala kami sa pagtatanim, alam kong hindi lamang mga halaman ang aming inaalagaan, kundi isang bagong buhay na puno ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, ang aking paraiso ay napuno ng buhay. Itinayo ko ang isang maliit na silid-aralan para kay Leo. Sa loob ng bus, tinuruan ko siyang magbasa at magsulat. Sabay kaming nagluluto, nag-aalaga ng mga halaman, at nagbabasa ng mga kwento bago matulog. Ang bawat araw ay isang biyaya, isang paalala na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa malaking bahay o sa maraming pera, kundi sa simpleng pagkakaroon ng isang taong minamahal at nagmamahal sa iyo. Isang hapon, habang nagpapahinga kami sa duyan, napansin ko ang aking refleksyon sa isang maliit na salamin na nakasabit sa puno. Tinitigan ko ang aking sarili. Nakita ko ang mga linya sa aking mukha, ang mga puting hibla sa aking buhok. Ngunit hindi na ako nakaramdam ng lungkot o panghihinayang. Bawat kulubot ay isang kwento ng katatagan. Bawat puting buhok ay isang simbolo ng karunungan. Sa wakas, natutunan kong mahalin ang babaeng nakikita ko sa salamin. Hindi dahil sa kung ano ang kaya niyang gawin para sa iba, kundi dahil sa kung sino siya. Ang kalwangin at abandonadong bus na minsan ay naging simbolo ng aking kabiguan ay ngayon ay isang monumento ng aking pagbangon. Dito, sa gitna ng mga bulaklak at sa ilalim ng mga bituin, tuluyan nang naghilom ang aking puso. Ang panahon ay lumilipas na parang isang agos sa sapa. 15 taon na ang mabilis na lumipas mula nang isara ko ang malaking tarangkahang kahoy sa harap ni Eliza. Ang bawat taon ay tila isang pahina ng aklat na isinulat ng tadhana ng may kasiguraduhan at pagmamahal. Ang dating tambak ng mga kalawanging bakal at masukal na lote ay isa na ngayong tanyag na eco-resort na tinatawag ng mga tao na Arturo at Rosa. Hindi ito isang marangyang hotel, kundi isang kanlungan ng mga taong naghahanap ng kapayapaan, kung saan ang mga bisita ay natutulog sa mga pasadyang cabin na hango sa disenyo ng mga lumang bus na napapaligiran ng mga luntiang hardin at malulusog na puno ng prutas. Sa gitna ng paraisong ito, nananatiling matatag si Rosa, ang aming unang pampasaherong bus. Hindi ko hinayaang galawin ang kanyang anyo sa labas, ngunit sa loob, ito ang nagsisilbing museo ng aming kasaysayan. Dito ko ginugugol ang aking mga hapon, nakaupo sa tapat ng bintana, nagagantsilyo ng mga kumot para sa aking mga apo sa hinaharap habang pinapanood ang paglubog ng araw. Isang makintab at bagong sasakyan ang huminto sa tapat ng aming tanggapan.
Bumaba ang isang matangkad at eleganteng lalaki na nakasuot ng pormal na polo. Si Leo. Ang aking 8 taong gulang na apo noon ay isa na ngayong ganap na arkitekto. Siya ang nagdisenyo ng karagdagan sa aming resort. Sinisiguradong bawat haligi ay may dalang alaala ng kanyang lolo Arturo. Kasama niya ang kanyang mapapangasawa, isang mabait na dalaga na ang nangiti ay nagpapaalala sa akin ng kabutihan ng puso. Sa tuwing niyayakap ako ni Leo, nararamdaman ko ang init ng pagmamahal ni Carlo at Arturo na tila muling nabubuhay sa kanyang pagkatao. Hindi na ako nagtanim ng galit sa loob ng 15 taon na yon. Ang balita tungkol kay Eliza ay paminsan-minsang dumarating sa akin sa pamamagitan ng mga tsismis sa bayan. Nabalitaan kong nagtatrabaho siya bilang isang tagalinis sa isang malaking palengke ng isda sa kabilang probinsya. Ang kanyang kagandahang dati ipinagmamalaki ay nilamon na ng pait ng buhay at ng hirap ng trabaho. Kuba na raw ang kanyang likod dahil sa pagbubuhat ng mga banyera at ang kanyang mga kamay ay palaging amoy lansa. Minsan, naisip ko kung dapat ko ba siyang kaawaan, ngunit alam kong iyon ang landas na siya mismo ang pumili. Ang karma ay hindi isang parusa mula sa langit, kundi isang salamin ng ating sariling mga ginawa. Pinatawad ko na siya, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ang aking puso sa katahimikan. Sa huling bahagi ng hapong yon, dinala ako ni Leo sa sementeryo gaya ng aming nakagawian tuwing anibersaryo ng pagpanaw ni Arturo. Ang puntod ni Arturo ay malinis at napapaligiran ng mga sariwang rosas na galing mismo sa aking hardin. Nilapitan ko ang biya ng bato at dahan-dahang hinaplos ang nakaukit niyang pangalan. Inilapag ko ang isang puting rosas sa ibabaw nito. Salamat, mahal ko, bulong ko. Ang aking boses ay banayad na sinasabayan ng ihip ng hangin. Dinala mo ako sa gitna ng unos upang matutunan kong lumipad. Naging reyna ako dahil sa pagmamahal mo na hindi natapos sa huling hininga mo. Ligtas na ang lahat. Payapa na ang ating tahanan. Habang naglalakad kami palayo sa sementeryo, nakita ko ang aking sariling refleksyon sa salamin ng sasakyan. Ang aking buhok ay puting-puti na. Ang aking balat ay puno na ng mga guhit ng panahon. Ngunit sa aking mga mata, nakita ko ang isang babaeng hindi na natatakot sa dilim o sa ulan. Isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng basurahan at ginawa itong isang kaharian. Ang huling sinag ng araw ay nagbigay ng isang ginintuang liwanag sa aming paligid. Habang ang gabi ay dahan-dahang dumarating, alam kong bukas, gigising ako sa isang mundong puno, muli ng pag-asa at pagmamahal. Dahil sa dulo ng bawat sakit, palaging may naghihintay na paghilom. Ang buong daigdig ay tila nakangiti, habang ang mga bituin ay isa-isang nagpapakita sa kalangitan.